Tayo lahat ay magsitayo at ipagpatuloy natin na pag-aralan ang paglago natin sa pagmiministeryo. If you have been saved and you have received Christ as your Lord and Savior, then ministry must really be part of your life. Dapat, in fact, it should be your life. Tingnan po natin sa Matthew chapter 20. Matthew chapter 20. Matthew chapter 20 in verse number 28. At napaganda po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo diyan. That really defined what ministry is, kung ano talaga yung ministry. And we can define that in the life of our Christ. Basahin natin, verse number 28. Ready, go. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. So ito ang conversation ng Panginoon kasama ang kanyang mga disciples kasi nagtatanungan na sila kung sino ang dapat maupo doon sa kaliwa at saka doon sa kanan. Siyempre, mga kaliwa at kanan ay sa kaharian, makikita mo yan dyan, no? Kung sino yung nasa kanan at nasa kaliwa ng hari. Because they occupy a higher position. So, doon na sila ngayon nagtatalo. May gustong umupo doon sa kaliwa, may gustong umupo doon sa kanan. Kasi doon sa bawat kaharian, meron niyang merong dalawang factions lagi. Yung nasa kanan, isang partido yun, tapos another party doon sa kaliwa. Ngayon, pag bago mag-issue ang hari ng batas, kailangan munang pag-usapan nila, kaya mayroon niyang pros at saka may con. Kaya nagtatalo ang mga yan eh. So may issue, sasabihin niya, ito, tatanggapin ba natin si Doroy? Yan. Tatanggapin ba natin siya dito sa ating kalipunan? So mag-aaway sila. Sasabihin ng isa, ay dapat lang ho, para naman siya ay ganito, ganyan. Sasabihin naman nung kalaban, sabihin ni Victor, ay hindi. Hindi po pwede. Magkakaroon ho ako ng kamukha dito. Pagkatapos, when there is a heated argument, then the king would say, okay, enough. I have heard. And so, he will decide. So, ito nga rin yung naging problema. Maganda kasi yung nasa kasi pinapakinggan ka, ika nga, ng hari. At ito yung pagtatalo nila. Gusto nila. Now, doon sa verse number 24, tingnan natin bago natin, habang binabasa natin, sabi ng Panginoon, and when the 10 heard it, they were moved with indignation against the two brethren. So, nagalit yung mga kasamahan. Sabi na, naunahan tayo. Nag-aaway din talaga yung mga disciples. Mga apostles yun. Okay. Verse number 25, but Jesus called unto him, and said, you know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority over them. But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. Gusto niyo, you'll be great, at let him be a minister. Serve, a servant. Kaya yung ministry is service. It's not something that you play with. It's not something that you trifle with. At sabi ng verse 27, and whosoever will be chief among you, let him be your servant. And then he said, even as the Son of Man came not to be ministered unto,
but to minister and to give His life a ransom for many. May nagtatanong sa akin, Pastor, sino ba yung Son of Man? Ang Son of Man is Jesus Christ. Siya yun, tinutukoy niya. At bakit Son of Man? Kasi nga, prinipresenta ang Panginoon sa apat na paraan. Doon sa Matthew, He is being presented as a king. So, the royalty, kaya yung royal descent, saan siya nanggaling na mga hari. Dito naman sa Mark, pinipresenta siya bilang isang servant. Kaya makikita nyo, servant yan. Ngayon dito sa Book of Luke, He is being presented as the perfect man, somebody else that you should emulate. Kasi ang mga Griego, ang naghahanap sila ng model person lagi. At yan ngayon, lumalabas naman talaga kahit sa panon. Kaya nga, alam niyo bakit mayroong Miss Universe, Mr. Universe? Kasi naghahanap sila ng pwedeng tutularan. So, now is presenting that if you would like to look for a man to follow, here is the Son of Man. So, He's a perfect man that we should follow. Kaya sabi ng Panginoon, the Son of Man. Okay na? Nakaintindihan tayo ha? Para maunawa natin yung pinaka-konteksto ng bagay na yan. I hope you do not miss that point kasi yan yung dahilan kung bakit Son of Man ang tawag sa ating Panginoon. Okay, again, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. So sa Book of Luke, siya ay the perfect man. Pero doon sa Book of John, He is also called the Son of God. Showing that He comes from the eternity past, that He is God Himself. Okay? It's time muna yung manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan at nawa, maging maliwanag po sa amin ang ministry at lalo po kaming lumago sa pagmiminister sa inyong pong gawain. Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. So yung salita po ng Panginoon diyan na nais nating bigyang pansin as we study how we should grow in this area of ministering. Sabi na, for the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. So you see, this is now an exact definition of what is ministry. Kaya pag sinasabi mo, may ministry ka ba sa church? Do you have a ministry in the church? Now, you are in the ministry. Again, pag sinabing ministry in a general term is the work of God. Trabaho ng Diyos. At ang simbahan, yan ay trabaho ng Diyos. Ang simbahan, ang simbahan, it is Him that builds the church. Hindi naman talaga, hindi yung talino natin, kundi ang Panginoon. He builds the church. And people come to be built in the Lord. Now, kaya dapat nga maiintindihan natin na ang ministry, nung sinabi ng Panginoon that He came not to be ministered unto, hindi para paglingkuran, kundi Siya ay maglilingkod. Okay, so He came. That was the reason of His coming. The purpose of the coming of Christ is to serve. In other words, that is ministry. Kaya kung ikaw ngayon ay anak na ng Diyos, that you have received Christ into your heart, ay dapat naintindihan mo, you came also to serve. That must be your life. Yan dapat, hindi ikaw yung pinaglilingkuran, kundi dapat matutunan mo na maglingkod. Dahil yan ang totoo na nasa ministry. See, it is the life of Christ. It defines. You see, ministry is indeed the life of Christ.
buhay ng Panginoon ang ministry. Kaya hindi ho yan batay sa personalidad mo o kaya batay sa personalidad ng kahit sino. Kaya dapat ikaw ay hindi naninino sa ministry. Hindi ka naninino. Marami sa atin ay tumitigil lang kapag yung pastor ang nananaway. Dapat ay hindi ganun. Dahil ang personality ang person dyan ay ang Panginoong Hesukristo, hindi naman talaga yung pastor. The pastor is the under shepherd, but Jesus is the chief shepherd. At alam niyo, doon ako nalulungkot. Although ako'y natutuwa na nasunod sa akin ang mga tao, pero mas matutuwa ako kung kahit wala ako at kahit hindi ko pa sinasabi, nakita mo sa salita ng Diyos at yan ay ginagawa natin sa simbahan, then ikaw mismo ay dapat lang talaga na nag-iigi ng buhay. Because the ministry is based upon not the personality of the pastor, not the personality of the leaders, not the personality of those who have money in the church, not the personality of those who are talented in the church, but the personality of Christ. Yan ang ministry, ang Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya hindi ho tayo naninino dito. Otherwise, we become carnal. Tandaan nyo yung sa Korinto. Ano yung sa Korinto? Sabi nila, I am of Paul. I am of Cephas. Doon ako kay Apollos ako, magaling magsalita yun eh. Kaya kapag nandyan si Apollos at magsasalita, nandun sila, may kinig. Pag si Apostle Paul naman, ayaw nung iba. Kasi nga, long preaching. Habang mag-preach yun, tsaka hindi siya dynamic, nakakatulog nga. Yung iba, si Eutychus, tandaan nyo, nag-preach siya ng prayer meeting, hanggang alas 12 ba naman? Ay di nakakatulog, ay nandun pa sila sa second floor. Tapos, ang ginawa pa doon sa bintana na umupo, ay nung pagkatulog, ay dinalaglag. Yan ang away-away sila. May gusto para lang di ba? Pag sino magdi-devotion? Makikita mo nga yung mga sa devotion, kahit doon sa kapag may mga gustong-gusto lang nagde-devotion, dumadami yung mga likes doon sa live natin. Mga viewers at saka yung mga likes na ganyan. Halatang-halata talaga yung mga yung mga karnal, mga personalities. Dapat ang person ng Panginoon, yan ang ministry. Kapag ikaw ay nasa ministry, dapat ang iyong tinitingnan lagi ang sentro ng na tao, na center person is Christ. Siya yung pangunahin. Kaya kakanta para sa Kanya. Magtuturo ka para sa Kanya. You are going to please Him when you sing. You are going to please Him when you clean. You are going to please Him when you lead a song. When you are going to please Him when you preach. You are going to please Him when you discharge your duty in the church. Pag nag-drive ka, hindi lang yung mga pasahero mo, kundi higit sa lahat ay ang Panginoong Hesukristo. Thinking that indeed, if Christ were with me at siya yung aking pinagdadrive, what would He say? Kung ako ay kumakanta and my Christ would be there listening to me, ano kaya sasabihin sa akin ng Panginoon? If I'm going to teach in Sunday school and Christ was there listening to me, anong sasabihin niya sa akin? So sa bawat paggawa natin sa ministry, dapat tinitingnan natin na ang sentro niyan ay ang Panginoong Hesukristo.
Because the ministry is centered upon Christ, not upon self. Yan yung gagawin ko ito kasi kaya ko to. Marami sa atin, maraming naririnig niyan. Kaya niya gagawin yon kasi kaya niya. Paano pa naging ministry yan ng Panginoon kung kaya mo? Kaya ka gumagawa dito kasi kaya mo. Is it? Kaya marami sa atin gumagawa ng mga bagay kasi kaya nyo lang, kaya lang natin. May pera tayo para doon. Ang ministry is Christ. Therefore, we do not know anything. Sa kaya nung kailangan mo, He must really increase, but I must decrease. So not self, not my talent, not by power, nor by might, but by my Spirit, saith the Lord. Kaya maganda nga yung hindi ko kaya, pero kakayanin ko sa biyaya ng Diyos. At masasabi natin kagaya ni Apostle Paul sa Philippians, di ba? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kasi siya naman yung sentro ng ministry. Sino ba sa atin talaga ang may kaalaman na at kakayanan bago ka pumasok sa ministry? Sige nga, bago ka pumunta ng church. Were you there when the church was formed? Wala pa tayo. We are just coming from outside. Mga outsider tayo. Sabi nga ng Panginoon, we were strangers from the commonwealth of God. So ibig sabihin, iba yung buhay natin, iba yung isip natin, but we are coming from outside and we are coming and getting inside the ministry. Tapos sasabihin natin na kaya natin. Ay, mas maganda talagang hindi mo kaya, pero ang hihilingin mo yung kakayanan. Hindi mo alam, totoo yun. Hindi mo alam, pero magkakaroon ka ng kaalaman because it is the ministry of Christ. Siya ay magbibigay ng kaalaman. Kaya nag-aaral sa Bible School. Kaya tayo dito nga ay nagpe-preach. Kaya may preaching time. Kaya may Sunday school. Kaya mayroong aral ng salita ng Diyos. Kaya merong Bible na po pwede mong basahin. At kaya may simbahan at meron kang ma-involve ka sa mga bagay na yan para ma-exercise mo yun. Mga bagay na hindi mo ginagawa, hindi mo kinalakan, hindi nakasanayan, but God is giving you grace so that you can do something else for the Lord. Yan ang ministry. So hindi yung self, not personality, not self. Kaya nga po wala yung individual ministry dito. Amen? Kaya lagi natin sinasabi, hindi dahil ikaw ay nag-aral ng musika, ay sa music ministry ka na. Maganda na nag-aaral sa musika. Pero hindi naman yun ang number one. Ang number one is that, kahit wala kang alam diyan, if you are just going to humble yourself in the eyes of God and follow through, then He will give you not only the desire, but even the ability to do it. Ano sabi ni Apostle Paul, di ba? That he counted me faithful, putting me into the ministry. He enabled me because God is an enabling God. He will enable us. That's right. Yeah. Yan po ang ministry. Kaya sabi ng payon, I came not to be ministered, but to minister. That was His purpose in life. So ang ministry talaga is Christ Himself, the life of Christ, na dapat yan yung mamasterin natin. Na kapag tayo ngayon, nakikitang tayo lumilihis sa klase na yan, sa puso na ganyan, at tayo ay nabibigyan ng instruction, at hindi lang instruction, kundi nasusuweto tayo sa mga bagay dahil lumilihis tayo sa mga bagay na yan. Dapat nagpapasalamat ka. At hindi mo sasabihin, tagal-tagal ko na dito. I have given my life, all my life here.
At ito matatanggap ko matatanggap ko sa inyo. Ako minsan, sa kayabangan talaga natin, we really do not deserve anything good. Right. That's right. Yeah. Yeah. Yeah, pribilehyo lang yan. Yun ang ministry. Amen? Tingnan natin kasi ang ating mga sarili sa ating mga paglilingkod sa Panginoon. Kaya walang sariling ministry dyan. We do always say that this ministry is Christ. At kung nakakagawa ka, nabibigyan ka, halimbawa, nakakapag-good news class ka, sino ka ba naman para magturo ng good news class? Bad news ka nga eh. Yeah, yung buhay mo, bad news ka naman That's right. Sa good news ka. Amen. Oh. Yeah. Marites ka naman. Parites ka pa. Di ba? Tolits ka. Oh, tolits. Anong latest? Pero biro mo, magbibigay ka ng good news. Ay, di malaking pribilehyo. Amen? Yeah. You see, when you are in the ministry, you see yourself in comparison to Christ, and you would see that we are nothing in the eyes of Christ. At kung nagagawa natin ang mga bagay na ito, ay dapat magpasalamat ka. Amen. If you can sing to the Lord, if you can teach in Sunday school, if you can usher, if you can do something else for God, clean, mag-ayos ng mga ganito, mag-ayos ng mga sounds, lahat, makatugtog. These are all, these are all divine, and we are but only a partaker of the divine nature. Right. Amen. Sino ba tayo para humawak ng mga holy things of the Lord? Sino ba tayo para magsalita ng holiness? Ay kakahiya naman talaga yung buhay natin, ha? Pero maraming salamat sa Panginoon that we can do something else. Praise the Lord. Amen. Kaya wala talagang lugar ng pagmamalaki sa gawain ng Diyos. If you know that the ministry is Christ Himself. Kung may nagagawa man tayo, napapalakpakan tayo ng iba, napapalakpakan din naman tayo, di ba? Napapalakpakan ba kayo? Ay, si Matots lang napapalakpakan. Sino nga mga laging binibelat? Payakano. Sino lagi niya? Pero napapalakpakan naman tayo, Pero lahat ng mga ito ay dapat maranasan natin na ito yung mga pribilehyo na ibinigay ng Panginoon sa atin. That's why when we are acknowledged of the things that we have done, a person who is in the ministry and understand what the ministry is, he would feel humble. Kaya nga sinasabi, I am humbled by this fact. Diba? Yung mga sinasabi, pag nasabihan ka na, wow, ang galing mo naman, Brad, ang bait mo naman, ang makapagbigay ka. Di ba? Kung minsan, hindi naman nagbibiro sila. Pero totoo naman yung sinasabi nila. Maliban lang talaga nagbubuladas lang yun. Alam mo naman yun, di ba? Pero may mga tao naman, at meron mga tao talaga, nag-appreciate. And I thank God for those who appreciate. Pero kung minsan, pag mga bagay na yan, yung mga appreciation na yan, ay naluluha lang ako kasi sabi ko, I really do not deserve all these things, but thank God. Yes, sir. Na binigyan ako ng ganyan. Kung alam lang nila kung sino ako, they would not give me this. Kung alam lang nila kung ano ako at anong mga fault ko sa buhay, they would not do that. They would not even listen to me. Pero maraming salamat sa Panginoon that He has given me that privilege to be in the ministry. Kaya wala talagang wala talagang
Alam mo, pag nasa ministry ka, you will always be able to experience true humility. Amen? Nakikita mo, you always give glory to your God. Kasi ang ministry, mga kapatid, ay ang Panginoong Hesukristo. Napabilang ka na lang sa simbahan kagaya nito, di ba? Ano bang sabi ng Panginoon? What is His church? He gave Himself for it. Pero may binigay niya ang buhay niya para sa iyo. At ipagtatanggol ka ng Panginoon. Hindi bagay, sabi nga niya, yes, He went up to heaven and He prepares a place for us. But He remains our advocate. Nang ibig sabihin yan, kapatid, na dito man sa buhay sa mundo na ito, and if we fall many times and several times, there is an accuser in heaven, but there is an advocate. Ito lang ginawa ang Panginoon, kundi ikaw at ako ay ipagtanggol ng Panginoon doon. Na kahit pa paulit-ulit kung minsan ang ating mga pagbagsak sa ating buhay. And yet, there is the Lord. As He is our advocate. I thank God I am in the ministry. At ito yung ministry ng Panginoon. Because He is the ministry. Yun po yung dapat na ilagay natin. Kaya kung ikaw ay nagiging malamig sa yung ministry, ahon ko lang sa iyo. Every time you perform it, parang masakit sa puso mo, parang ikaw ay nabibigatan sa buhay mo. There is something wrong with that heart. Pag ikaw ay lalabas, magsa-soul winning, magba-Bible study, mabigat sa yung kalooban. Na parang kasi, check na naman ni Pastor, tatanong na naman siya. Kailangan na naman mag-report sa Sabado. Buti na lang, wala siya. Kung yan ay mabigat sa'yo, magbago-bago ka ng puso. Mukhang hindi ka nasa ministry, nasa show ka, nasa show. Oh, yung mga artista, hindi ba? Bakit ba ang mga artista na nahihirapan sa kanilang buhay? Paano nga nagkukunyari? Nagkukunyari silang malakas, nagkukunyari silang kagalang-galang, nagkukunyari sila sa mga buhay nila doon sa likod ng pinilakang tabing. Pero hindi naman tayo nag-aartista eh. Sino ba mga artista dito? Pakibayaran na nga sila. Wala naman tayo maitatago sa ating Diyos. It's just that we are a people who have been saved and trying to please our God by His grace. Amen? Kaya sa mga pagganap natin, pag nandito ka, pero mo, ikaw magpasalamat, nakarating ka ngayon. Yung iba nga, hindi makarating dahil mayroong bagyo, mayroong baha. Ano pa, malayo sila masyado. Pero ikaw nandito. Pagkatapos ay hindi mo pa ma-enjoy. Pang hinihintay mo yung last point. Ay, bilang mga mananampalataya, dapat maintindihan natin yan. Yung iba nga nagsiuwi na kasi natakot. Pero tayo nandito. Oh. As that is indeed the ministry. So yan yung a ministry is really the life of Christ. So doon mo ngayon iangkla yung buhay mo, kapatid. Amen? For He came not to be ministered unto, but to minister. Ngayon ligtas ka na. Ngayon nasa sayo na ang Kristong ito, who came not to be ministered unto, but to minister. Ay dapat yun ngayon, yung lalakaran nating buhay. Amen? Yung ministry ay siya talaga to really serve Him, to minister to Him, serve Jesus.
as we do our works. Pag ikaw ay nagso-soul winning, you should be serving Him. Di ba? Yan nga ang yan nga ang titingnan. Whatsoever you do unto the least of my brethren, ano sabi ng Panginoon? That you have done unto me. Nung nagsisimba, nung Katoliko pa ako, meron kang kanta, whatsoever you do to the least of my brother, that you do unto me. Ano yung mga ginagawa? Di ba? Nasa Matthew yun ah. I was in prison and you visited me. I was hungered or hungry and you fed me. Di ba nagtanong nga ang mga tao, Panginoon, saan kita nakita na nakakulong? Saan kita nakita na ikay nagugutom? Whatsoever you do to the least of my brother, that you do unto me. Yan yung naglinis dyan para ikaw ay umupo. Oh. You should do that as if the Lord is going to sit on it. Amen? Ang mga naglagay ng mga halaman na ganyan, hindi para pagpakitang gilas, kundi para sa Panginoon. If Christ were going to sit within us, what would He say? Paigay kakanta, ganun din everything that we do. Because the center person of the ministry is our Christ. Amen. Hindi sarili mo, hindi personalidad ng iba, hindi yung mga gusto nating, hindi natin yung gusto yung mga tao, yung mayaman, yung pogi, yung maganda, yung mabait sa'yo, yung naglilibre sa'yo, yung nagpapakain sa'yo. No, it should be Christ. As is the ministry. Amen. And then, pangalawang ministry, pag sinabi natin ministry, even so as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Yes, that's a given thing. But what else does this text tell us? That indeed we are going to minister for others. You know, yung sinasabi that He would give His life a ransom for many para mapabuti ang kalagayan ng iba. In other words, ministry is perfecting the saints. It is indeed a work that should make us mature. Bawat isa sa atin dapat ay nakararanas ng paglago doon sa ministry at ganun din ginagamit tayo para yung iba ay lumalago sa pamamagitan natin. Yan yung Ephesians. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ephesians chapter 4. Ephesians chapter number 4. Verse 11, anong sabi? And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for what? Perfecting of the saints. You see, that's the essence of ministry. Kung ikaw'y nasa ministry, let's see it from our standpoint. Yung ikaw, ako mismo, personal. Ikaw din. Na nandito ka sa church, ikaw ba ay napo-perfect? Ikaw ba ay umaayos? Ikaw ba ay nagmamature? Ikaw ba ay natatagpas ba yung mga bagay na dapat alisin sa'yo? At napapaltan ito ng mga dapat ay sa'yo? What you ought to be.
Yan ba yung nailalagay sa'yo? Yun ang ministry. Kaya kung ikaw ay nasa ministry, kung ikaw nagsisimba, makikita talaga na ikaw dapat ay nagmamature, na ayos yung buhay mo, nagiging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo, na modelo, because they cannot see Christ bodily, but they can see it from each of us. Kaya dapat lang, bilang mga anak ng Diyos, nandito ka na rin lang sa simbahan, nagsasamba ka na rin lang dito, ay dapat lamang na makita sa'yo yung paglago mo. Bawat isa sa atin. Kaya kung ikaw ay nagmumura dati, ngayon hindi na. Dati tamad ka, ngayon ay hindi na. So may mga nababago sa buhay mo. Dati nga hindi ka marunong kumanta, pero ngayon kumakanta ka na. So dapat yan ang dahilan kung bakit may ministry. So kung ikaw ay nasa ministry, nasa simbahan ka, dapat sa'yo makikita yung paglago, pagbabago. At lalo na kung ikaw ay nasa mga specific ministries, ikaw ay nasa choir, ay di dapat talaga ikaw ay lumalago. Diyan ka ngayon lumalakas. Ngayon kung diyan ka magbabackslide, aba, may problema ka. Anong tawag natin dun? May tama. Ay dapat hindi, kasi kaya ka nasa choir, ay dapat ikay mapapatibay doon. Kung hindi ka napapatibay sa choir, aba, ay may problema doon. Because the ministry is for the perfecting of the saints. Mag-aaral ka sa Bible school, ay di dapat naaayos ka. Amen. Oh. Hindi yung mas marami ka pang mga offenses sa buhay mo. Mag-aaral ka na rin lang naman pala eh. Kung ikaw ay kumakanta, ikaw ay nasa Sunday school, ay di dapat lumalago ka dyan. Kung hindi ka lumalago at tumitibay ang pananampalataya mo, mukhang mali ang pagtingin mo sa ministry. Para babalikan na naman natin na andoon ka to display your talent. Kaya nung na-display mo na yung talent mo, ano nangyari? Nanghina ka na. Hindi ganyan ang ministry. Iba yung ministry. Pag hamang nag-i-involve ka, lumalakas ka. Tumitibay ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Dumadami ang alam mo sa salita ng Diyos at nakikita mo na exercise mo yung bagay na yan, nagagampanan mo. Nagiging buhay yung salita sa'yo habang in-exercise mo yung iyong ministry. Because the ministry is for the perfecting of the saints. And on the other side of the coin, pag sinabi mo ikay nagmi-minister, dapat mayroon kang napapalakas na tao na mananampalataya. Hindi yung ikaw yung nagpapaalis. Hindi ikaw yung nagiging katitisuran. Kundi ikaw ngayon ang nagpapatibay sa mga mananampalataya. At meron ka na ba na napapatibay? Tumahimik. If you look around yourself, you look around now, meron ka bang maituturo ito napapatibay ko sa biyaya ng Diyos? O ito tinutorture ko? Ano? Ay, dapat yung tumitibay sa'yo. Yan ang ministry. Kaya sabi ng Panginoon, I came not to be ministered unto, but to minister. So naayos yung buhay niya dahil sa'yo. Kaya tingnan niyo, pag sinasabi natin tumitibay siya, ibig sabihin natuturuan mo siya ng tama. Hindi mo siya natuturuan ng mali.
Hindi mo pinababayaan yung mali niyang gawi. Kaya magpasalamat ka kung merong isang mananampalataya na tinitingnan niya yung gawin mo. Not because he is a judger, but because he's telling you na, masama yan, para maayos ka, ito yung gawin mo. That's right. Amen. Yes, sir. Amen. Amen? Amen. Yun kasi ang ministry. Yeah. Oo. Amen. Bilang mga mananampalataya, dapat may napapatibay ka. Amen. Kaya, saan natin nagpapatibay yan? Kaya nga nagba-Bible study tayo eh. Yeah. Yeah. Kaya ilan ang bina-Bible study mo na? Ilan ang talagang sinagsisikapin mong dalhin sa simbahan? Ilan yun? Ilan ang nagsisikap ka talagang lumabas at kausapin sila? Yan ang pagpapatibay sa kanila. Hindi naman titibay ang mga anak ng Diyos kung di mo bibigyan ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. So, you see, because it is for the perfecting of the saints. Ang sabi pa nga ng Panginoon, for the edifying of the body of Christ. Ano yung edifying? Lalong pinatitibay yung simbahan. Hindi dinidivide ang simbahan. Hindi ginigiba ang simbahan, kundi lalo niyang pinatitibay, pinagkakaisa. Kaya sineset niya yung standardiya. Ito yung tutularan natin, ito yung susundan. Ito yung dapat na way of thinking, ito ang dapat na ginagawa natin. Hindi yung, ito yung ginagawa natin, nakatapos mag-introduce ka ng panibago. Hindi, dito na lang. Come on now. Sinabi na magso-soul winning, iba naman ang gagawin mo. Ay, bilang mga anak ng Diyos, wala, pag ikay nasa ministry, pinatitibay natin ang bawat isa. Pero may preaching time. Hindi mo mapatibay yung iba kasi ikaw gagawa mo, nagsi-cellphone, di ba? Hindi ko sinasabi may nagsi-cellphone dyan, wala akong pinariringgan. Pero halimbawa lang, nagpipreach dito, pagkatapos ikaw naman nagsi-cellphone. Pinatitibay mo ba yung gawain ng Diyos? Hindi mo pinatitibay yun. Alam mo kung bakit? Kasi nga sinasabi mo, pwede naman mag-preach si pastor at pwede makinig yung iba, pero ako hindi ako makikinig. Kaya naghahanap ka pa ng kasama mo. So hindi mo pinatitibay yung body of Christ na dapat matibay sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos ay mag-i-invite na, invitation. Diba ang invitation, pumunta sa altar. At may pag-usap, kung ano man kinausap ng Panginoon. Pwede naman akong makipag-usap dito sa Diyos. So hindi mo pinatitibay yung altar call. Anong ginagawa mo? You are dousing the integrity and the warmth of the altar. Kasi malamig ang pakikitungo mo. Kung pinatitibay, bakit ba may altar call? Para ikaw at ako ay mayroong panahon, makipag-usap sa Diyos pagkatapos ng preaching. Narinig mo ang salita ng Diyos, dapat mayroon ka ngayon decision sa buhay mo. Kinausap ka ng payon, kaya dadalhin mo sa altar. Maliban na lang, siyempre, kung hindi mo talaga kayang lumuhod. Pero kung kaya mo pa, ay di pagtibayin mo, edifying what? The ministry, edifying the body of Christ. Dahil yun ang talagang ginagawa ng simbahan. Magkikinig ng salita ng Diyos, magbabasa ng salita ng Diyos, mangangaral ang pastor, at kung kinausap ka, dapat nasa altar ka. Hindi ba yun ay simple? Nais ba natin lumaki ang mga bata sa atin na singlamig natin doon sa altar? Ang lamig mo sa altar eh. Kaya ito yung mga ginagawa natin. These are the traduko na sinasabi ng salita ng Diyos. Ito yung mga gawain natin.
Sasabihin natin, magkakaroon tayo ng Lord's Supper. Pagkatapos, hindi ka dadalo. Ano lang ipinapakita mo? Hindi mo pinatitibay ng body of Christ. Ngayon, magkakaroon tayo ng round-the-clock prayer. Tapos hindi ka mag-a-avail ng 1 oras. At magkakaroon tayo ng fasting, hindi ka mag-a-avail ng wag nang kumain. Paano mo pinatitibay ang gawain ng Diyos? The ministry should really build someone. Tinuturuan mo lang yung iba na okay lang, wag ka na mag-fasting. Wala naman yan. Wala naman yung round the clock na yan. Pwede ka naman nalangin anytime. Oo naman. But you are not building somebody else. You ought to build somebody else by becoming and being involved yourself. Nakikita niya na mainit ka doon sa gawain yan. Mainit kang kumakanta. Pati siya. Tingnan mo, pati yung katabi mo, kakanta rin yan. Ay, wala kang pinatitibay eh. Ikaw yung nagdadaos noon kasi sinasabi mong hindi yan interesante. I think there are other things that we can do better than that. Yan ang sinasabi natin. But that is not ministry. Ministry is building people up in the work of the Lord. Pagkatapos, pag magbabasa ng Bible, ganun din. Hindi ka rin nagbabasa ng Bible. How can you encourage others? Dapat ka, pag nagbabasa ka ng Bible, nakakapag-usap ka pa sa iba, di ba? Pambira yung binasa natin yun. Nakita mo yung binasa natin. Gusto kong makarinig ng mga Kristiyano. Yun ang pinag-uusapan. Yung ang haba-haba naman ng Leviticus ngayon. Napakahaba naman. Gusto mo na matapos, pero hindi mo matapos-tapos. Tapos nyo na ba? Ako isa na lang na chapter. Kasi, habang nagbabasa ka, kung minsan, Pastor. Okay. Anyway. Dad. Matindi na lang. Di ba napag-uusapan yan? So, ibig sabihin, ini-encourage mo yung iba na, bakit? Ano yun? Ano yun? Pinag-uusapan nyo. Anong yung Bible. Oh. You know, that's ministry, encouraging them to read the Bible. Amen. Kung sa tingin mo hindi mahalaga ang pagbabasa ng Bible, yun talaga yan. Right. So you can never build somebody else to love the Bible. Right. Paano ikaw mismo malamig? Come on. Reach on. So we ought to build. We ought to be built ourselves and we ought to influence others. Kaya tanong ko sa'yo, may na-influence ka ba magbasa na ng Bible? May na-influence ka na ba nakakanta ng with gusto? Kahit wala siya sa tono. Basta malakas. Mayroon ka na bang na-influensyahan na pumunta sa altar kasi kinausap ng Diyos? O na-influensyahan natin sa kanila, maging malamig sa service? May na-influensyahan ka na ba na mag-soul winning? Kinuha mo siya, halika na, mag-soul winning tayo. Halika na, mag-Bible study tayo, mag-pray tayo. O na-influensyahan mo lang, halika, kape tayo, kape. Kape. Na, SM tayo, SM. Yun lang yung na-influensyahan mo. Ay, kaawa-awa ka naman. Doon ka nagbi-build up ng tao. Mag-build up ka ng tao sa ministry. Amen. Yes, the ministry is really building people up. At kung i-build mo lang, build mo sila. In the center or ang sentro nito ay ang Panginoong Jesucristo. Yan, ang sabi nga ni Apostle Paul doon sa Galatians 4, my little children, verse 19,
of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Yan ang ministry. Building them up, building ourselves and them until Christ is formed in them. Until we reach that perfect man. Maging kagaya tayo ng Panginoong Hesukristo. So that we shall be like Him. Diba? Sa Colossians 1:28, ano sabi ng Colossians 1:28? Colossians 1:28, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in union. Kung nasa ministry ka, so we influence others to live just like Christ. Kaya ikaw mismo dapat ay merong warmth, merong buhay, merong kasigasigan to be just like Christ para ikaw ay makapag-influence. Pero kung ikaw ay sing lamig ng yelo, ay di wala. See, so magmamature yung iba sana sa pamamagitan natin at makikita natin nagmamature siya because he is approaching the person of Christ. Aying Christ-like. Amen. O hindi mo kasi kilala si Kristo. Kaya hindi mo alam kung ano ba maging Christ-like. Ang alam mo lang yung Kristo nakaganyan. Nung ikaw ay nandoon pa sa maling pananampalataya. O kaya yung puso niya ay nasa labas, tapos may corona. O kaya yung Black Nazarene. Yan ba yung mga kilala mong Kristo? Ay kaawa-awa ka naman. Yung nakapako pa hanggang ngayon. Bilang mga mananampalataya, dapat ay nakikilala mo talaga ang Panginoong Hesukristo. Amen? And you can know Him by having a closer relationship with Him, with His Word. Okay. Ano pa ministry? Not only that, it is the life of Christ, not only it's perfecting the saints, but also a work that we must accomplish. Ang sabi niya, for the Son of Man came not to seek and to save that, came not to be ministered unto, but to minister. So, ibig sabihin, kailangan niyang gawin. He has to do it. Action pack. Kailangan talagang may gagawin ka. Hindi yung hanggang isip lang. At gawin mo. Maraming mga Bible readers, maraming mga may alam. Sabi pa nga na, oo nga, Pastor, hindi ba dapat talaga mag-impok tayo ng kayamanan sa langit? Sabi, alam mo, kulang ka na lang yung gawin mo yan. Alam mo na eh. Nag-iimpok ka ba? Kumusta ang pagbibigay mo sa Panginoon? Kumusta yan? Nag-iimpok ka ba talaga doon sa langit? Ay, kung hindi ka nagbibigay, ay di, wala talaga. Dapat mayroon kang gagawing action. Work. Work, it's not play. Ano sabi na Ephesians, di ba? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Work talaga ang ministry, hindi laro-laro. Pag ayaw mo na, ay, time out, time out. Ano nga ba yun pag naglalaro? Ha? Time first, time first, time first. Oh. Hindi yan. Walang laro-laro dito. Trabaho to. Hindi yung pag nagustuhan mo lang. Hindi yan sa umpisa lang masaya. Nasa trabaho ka. Tingnan niyo mga nagtatrabaho, di ba? Kahit masakit ang puso,
kahit masakit ang nguso, ano pa, kahit papilay-pilay, the work must go on. Tama? Pupunta pa rin yun. Magtuturo pa rin yun kahit may problema sa bahay. Magtuturo pa rin yun. Papapasok pa rin sa opisina. Bakit? Kasi nasa trabaho. Dahil pag hindi mo ginawa yung trabaho mo, tanggal ka. Ang ministry, dapat nating tingnan as a work in itself, not a play. Nung ikaw ay nagpunta ng choir, nagsuko ka ng buhay niyan, that's a work. Siyempre, work yan eh. You spend time. Kaya nga meron kayong vocalization. Meron kayong memorization. That's work. It's a work. A lot of work to do. Pag nasa Sunday school, ganun din. It's a work. Pag nag-usher ka, work. Pag nasa multimedia ba, palaro-laro lang ng ng online gaming? Hindi naman eh. Pag nasa audio ka ba, naglalaro ba? Hindi naman naglalaro yan eh. Nilalaro-laro nyo ba yan? Kaya kung minsan hindi ka ako marinig. Walang laro dito. Pag nag-full time ka lalo, walang laro. Trabaho yun. Work. So may work yan. Ano sabi ng Panginoon sa may hindi marunong magtrabaho? Huwag pakainin. Ayun ang nakalagay. 2 Thessalonians chapter 3, verse 10. Ano sabi? Ayan na, salita ng Diyos yan, hindi sa akin. Ano sabi ng salita ng Diyos? For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Pag hindi nagtrabaho yan, huwag pakainin. Kung ayaw mong maniwala diyan, di kayong dalawa ng Diyos ang mag-away. Pero ipapatupad ko yun. Kasi kailangan gawin. Amen? Ano sabi pa ng Panginoon sa John chapter 9? John chapter 9 verse 4. Ano sabi ng John 9:4? Ano sabi ng salita ng Diyos? I must work the works of Him. Ano mo yan? Ang Panginoong Jesucristo mismo yan. Maraming pinagagawa sa Kanya, kaya I must work. I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. It's a ministry, it's really work. Hindi yung mamanyana. Hindi mamaya na. Kundi work now. Habang maliwanag pa gawin na. Habang may oras pa gawin na. Kaya kayo mga kabataan na may pagkakataon kayo mag-aral at hindi kayo nag-aaral. Ewan ko na lang sa iyo. Nanliligaw lang, nagpapaligaw lang. Patawing-tawing lang, patulog-tulog lang. Mga katam. Pati itong mga katam na ito, hindi pinakakain talaga. Tanghali ng gumising, pagkatapos hindi pa mag-aaral. May baon na nga. Manliligaw pa, magpapaligaw pa. Hayaan nyo na sa mga matatanda yan. Yung mga professional, hayaan mo na sila doon na mga problema. Kasi nagtatrabaho na sila, kayo mga kabataan mag-aral. Basta pag walang pasok, tuwang-tuwa. Wala daw pasok, sabi na kasi umulan lang. Pambira, pag ulan lang dito sa atin, wala nang pasok. Sabi sa akin naman
Pastor, wala ba tayong pasok? Meron! Lalo na kung taga rito ka lang. Eh, saan yan? Andito na rin lang, dito na mag-aaral na. Kaya mapalad-palad yung mga taga rito eh. Ha? Oh, ang sabi pa na Luke chapter 19. Luke 19 verse 13. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come. See? Ayaw ng Diyos yung mga patawing-tawing. Dapat may ginagawa ka, ha? Sabi ng Panginoon, hanggang sa ako'y dumating. Ayun yan, retirement ng Panginoon. Walang retirement sa gawain ng Diyos. Ang sasabihin na, ano na ako, graduate na ako dyan. Graduate ka na, okay. Pagpa-pray natin para tuluyang graduate. Yung iba nga dyan, kahit na mga may sakit, may ginagawa pa rin sa Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, dapat natin tandaan, nasa ministry ka, trabaho talaga yan. Kung gusto mo magpahinga, sa langit ang pahinga. Oo nga, sa langit talaga pahinga. Bakit? Di ba sa langit, anong sabi ng Panginoon? There is perfect peace. There is rest. Oh. Pero sa langit, kakanta. May kinig ng salita ng Diyos. At paglilingkuran ang Panginoon, di ba? O worship ang Panginoon. Iyon ang totoong mga work. Amen? Kaya ngayong gabi, nasa ministry ka ba? Kung hindi nasa ministry, trabaho. Amen? Huwag yung palaro-laro lang. You work. Because that is the ministry. And now, let's grow in ministering. Just as our Savior said, for the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. Are you saved? Then we must minister. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon. Binigay mo po sa amin para papagnilay-nilayan ang inyong salita. Help us to indeed exercise the ministry you have given us. Pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan at nawa ito ay mag-encourage sa amin to keep on ministering as you have ministered unto us and keeps on ministering to us. At ganun din po in order for us to be strengthened and strengthen others for the work of the ministry. Maraming salamat po sa panahon na ito. Pagpalain mo po ang invitation sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, I believe with all my heart that the Lord has put something in else in your heart, but hindi mo mailapit sa Panginoon, may pag-usap sa Kanya.